Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, dahil tinanggap mo ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, Panginoon. Ama, salamat po sa biyaya mo sa bawat sa amin, Panginoon. Ngayon po makikinig kami, Panginoon, ang iyong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga aral mo, Panginoon. Dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa gitna ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo po ang pagsamba, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Sino po dito ang gusto ng regalo? Amen. Mamaya po, magsasaya po tayo na po. Hallelujah. Kung mayroon po kayong mga Bible, mayroon po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Buksan niyo po sa Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah chapter 9, verse 6. Ang sabi po diyan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po'y pinamagatan ko po na ang Mesiyas. Ito po, sa Tagalog, ang Mesiyas. Sa English, Messiah. Ano po? Ano ba yung Messias o Mesiyas? Ito po ay isang salitang Hebreo na ibig sabihin ay pinahiran o hinirang. Sa konteksto ng Biblia, ang Mesiyas ay tumutukoy sa isang tagapagligtas o pinuno na hinirang ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa kanilang mga kaaway at magtatag ng isang bagong panahon ng kapayapaan at katarungan. Sa ating mga Kristiyano, ang salitang Mesiyas ay tumutukoy kay Jesucristo. Sino po ang Mesiyas? Si Jesus. No? Sa ating po mga Kristiyano, ito po'y tumutukoy kay Jesus Christ na itinuturing na katuparan ng propesiya sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas. Siya ay hinirang ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan at magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala sa Kanya. Amen. Pinagpala po ng Diyos. Sino ang naniniwala na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas? Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Sa mundong ito, mga kapatid, na puno ng kaguluhan at pagkaligalig, kasalanan at kawalang pag-asa, no? Sa ganitong mga pagkakataon, sa ganitong kalagayan ng mundo na nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaiah, yung pong binasa po natin, no po kanina. Ito po'y pahayag ni propeta Isaiah na isisilang ang isang sanggol na lalaki at siya ay mamamahala sa atin. At taglay ng sanggol na ito ang katangiang sagot para sa suliranin ng mundo. At ang sanggol na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang Mesiyas. Amen? Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanya, sa Ama na umiibig ng lubos. Di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus. Salamat sa Ama. Umibig siya ng lubos. Kanino? Sa atin, sa tao. No? At salamat sa anak. Binigay niya yung kanyang sarili, yung kanyang buhay para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Salamat. Mga kapatid, sa araw na ito, huwag tayong ma-excite sa regalo lang na ating matatanggap. Amen? Magalak tayo dahil mayroong isinilang na tagapagligtas, si Jesus. At nang tanggapin mo siya, nagsimula, binigay ng Panginoon yung kaligtasan. Salamat.
Salamat sa Mesiyas. Ngayon, ano ang katangian ng Mesiyas? Ano ang katangian ng Mesiyas na si Jesus bilang tugon sa suliranin ng tao sa mundong ito? Di ba ang gulo-gulo ng mundong ito? Tama po ba? Magulo ang mundong ito. Matagal na po, maraming digmaan na gaganap. Hindi lang po ngayon, gulo-gulo. Punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng kalungkutan ng mundo. Punong-puno ng pighati. Madami na mamatay. Tama po ba? Meron akong kakilala na embalsamador. Kwento niya sa akin, sabi niya sa akin, alam mo Romel kung anong peak season namin? Hindi ko kayo tinatakot ha. November hanggang January, peak season. Marami. Hindi ko kayo tinatakot. No? Ibig sabihin, ba't ko sinabi yun? Hindi ko sinabi huwag tayong kumain, ha? Ibig sabihin, ang tao mamamatay. At ang kamatayan, lungkot ang dala. Di po ba? Lungkot? Lungkot. Ganon. Ano ang katangian ni Jesus na Mesiyas sa suliranin ng mundong ito na punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kasalanan? Una, siya ang kahangahangang tagapayo. Sabihin nyo nga mga kapatid, siya ang kahangahangang tagapayo. Oh, ang hirap no, haba no. Siya ang kahangahangang tagapayo. Amen. Siya ang tagapayo. Sino? Si Jesus. Ang sabi, siya ang kahangahangang tagapayo. Ang kahangahangang tagapayo, ang Mesiyas mismo, ay magiging, kagilagilalas, mapaghimala. Ipinakita niya ang kanyang katauhan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at himala. Sino yun? Si Jesus. Pinakita niya yung kanyang katangian sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ano ba yung ginawa ni Jesus dito? Nung naparito siya sa lupa, anong ginawa ni Jesus? Pinakita niya kung sino siya, kung ano siya. Amen? At ipinakita niya rin ito sa kanyang mga gawa. Mapaghimala. Mapaghimala. Ano pa? Ang kahangahangang tagapayong ito ang magiging pinakahalimbawa ng ganap na karunungan na taglay ng salita ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko, ang kahangahangang tagapayong si Jesus ang magiging pinakahalimbawa ng ganap na karunungan at taglay ang salita ng buhay na walang hanggan. At bilang tagapayo, ipinahayag niya ang ganap na plano ng kaligtasan. Sabi ko nga kanina kapag tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Nanampalataya ka sa Kanya, nagsisi tayo sa ating mga pagkakasala, ibibigay ng Panginoon yung kaligtasang iyon. Tanong, ligtas ka na ba, kapatid? Nanampalataya ka na ba kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas? Nagrepent ka na ba? Amen. So sabi, ipinahayag ng Mesiyas yung ganap na plano ng kaligtasan. Bilang tagapayo, si Jesus ay nag-aalok ng karunungan. Ano daw? Bilang tagapayo, katangian kasi yun Tagapayo, siya ay nag-aalok ng karunungan. Sino dito ang kulang sa karunungan? Kapos sa karunungan. Ang Diyos, si Jesus, ang Mesiyas, nag-aalok ng karunungan sa atin bilang tagapayo. Ano ba pinagkukuhanan ng payo? Sino ba ang kinukuha yung nagbibigay ng payo, marunong dapat yun. At si Jesus, sa lahat ng tagapayo, siya ang lahat alam niya. So ngayon, kanino ka lalapit kung nagkukulang ang ating karunungan? Dun sa nagbibigay ng payo. Dun sa napakarunong na Diyos. At alam niya ang lahat. All-knowing. Sino? Ang Mesiyas. Si Jesus. Napakarunong. Sa kanya lahat nagmumula ang karunungan ng tao. Kapatid, kulang ba sa karunungan? Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo kay Jesus na nagbibigay, nagkakaloob ng karunungan. Amen?
Minsan di natin maunawaan ang salita ng Panginoon. Pastor Romel, bakit ganun? Binabasa ko ang Bible, pero hindi ko maintindihan. Sino dito nagbasa ng Bible? Binitawan niya dahil di niya maintindihan. Hindi natin maintindihan. Kaya napakahalaga bago ka magbasa ng salita ng Panginoon, lalapit ka muna sa ating Panginoon. Panginoon, ipayag mo sa akin ang salita mo. Dahil hindi natin mauunawaan. Napakaraming hiwaga. Pero kapag humingi ka sa Kanya ng pag-unawa, makikita po natin, maunawaan natin yung salita mismo ng Panginoon. Bakit? Naroon ang banal na Espiritu na nagpapahayag sa atin. At binibigyan tayo ng kaunawaan, ng karunungan. Kapatid, wala sa tao ang karunungan. Nasa Diyos ang sapat na karunungan. Kung sa tingin mo, kailangan mo ng karunungan, kapatid, lumapit ka sa Diyos na napakarunong at nagbibigay ng karunungan sa tao. Yan, isa yan sa katangiang ibinibigay nino ng Mesiyas. Nag-aalok siya ng karunungan. Nag-aalok ang Diyos ng gabay. Ano hinalok ng Panginoon? Gabay. Pumapatnubay sa ating mga desisyon at landas ng buhay. Pumapatnubay doon saan? Sa bawat desisyon at landas ng buhay. Kapatid, meron ka bang mabigat na ngayon? Meron ka bang mabigat na pinagdaraanan mo ngayon? At sa tingin mo, kailangan mo ng, desisyonan ko ito ng may karunungan eh. Minsan, di ba, dumadaan tayo sa ganoon, Panginoon, di ko alam to. Nalalagay tayo sa isang sitwasyon na kung saan hindi natin alam kung paano natin susolusyonan. Kapatid, ang Diyos nag-aalok ng gabay. Alam nyo, dapat nga sa bawat gagawin natin, tinatanong muna natin ang Diyos eh. Alam nyo bakit nabibigo ang tao? Kasi pinangungunahan ng tao ang Diyos. Alam nyo, pag binasa nyo ang Biblia, bawat tao ng Diyos, pag binasa natin ang Biblia, bago sila gumawa, sasangguni muna sila sa ating Panginoon. Tanong natin kay Yahweh, lulusubin pa natin, Panginoon, pagtatagumpayin mo ba kami? Sasabihin ng Panginoon, oo, pagtatagumpayin ko. Lulusob sila. Bakit? Humingi ng gabay. Mga kapatid, dapat ganun tayo. Bawat gagawin natin, hihingi natin ng gabay sa Diyos. Nag-aalok ang Diyos ng gabay. Sino gusto ng gabay? Patnubay ng Diyos. Pag andyan ang Diyos, siya ang pumapatnubay sa atin, kapatid, hindi ka magkakamali ng desisyon. Amen? Hindi ka magkakamali ng desisyon. Bakit? Kasi pinapatnubayan ka, humingi ka ng gabay sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, alok yan ang ating Panginoon. Sabi ni Jesus, I am the way. Sabi ni Jesus, landas ng buhay. Gabay sa landas ng buhay. Sabi, I am the way. Siya ang daan. O kung siya ang daan, saan ka dadaan? Saan ka dadaan? Hindi ito literal na daan. Daanan mo yung kalooban ng Diyos. Alamin mo. Alamin natin kung ano yung gusto at kalooban ng Diyos sa bawat sa atin. I am the way. Ako ang daan. Katotohanan at ang buhay. Di ba? Sino yung may sabi nun? Jesus. So alamin mo, bawat bagay na gagawin natin, humingi tayo ng gabay kay Jesus. Nag-aalok siya ng gabay. Sabi, nag-aalok ang ating Panginoon ng katotohanan. Siya ang nagbibigay ng katotohanan at liwanag sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Kapatid, nasa gitna ka ba sa panahong ito na tila hindi mo maintindihan kung anong nagaganap sa buhay mo? Tanong, dumarating po ba tayo sa ganon? Na parang, Lord, ano pa itong nagaganap sa akin? Ano ito? Bakit ito nagaganap sa akin? O inaalok ka ng Panginoon, inaalok ng Panginoon. Inaalok ng Panginoon ng alin? Ang gabay, patnubay. Inaalok ng Panginoon yung katotohanan. Lumakad tayo sa katotohanan. Ang sabi, siya ay nagbibigay ng katotohanan at liwanag sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Nagbibigay ng liwanag, katotohanan sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Di ba ang sarap nun? Kapag kilala natin ang Mesiyas, si Jesus,
Siya yung nag-aalok, nagbibigay ng ano? Ng gabay. Yung hindi mo maunawaan, siya magpapaliwanag sa iyo, kapatid. Siya ang magbibigay ng liwanag sa atin. Amen? May mga bagay bang kailangan mong desisyonan? Lumapit ka sa Diyos. Huwag kang lumapit kay Pastor Romel, di ko alam. Huwag kang lumapit kung kani-kanino. Lumapit tayo sa Diyos. Ituro natin ang Diyos. Amen? At siya ang magbibigay sa atin ng patnubay, gabay sa bawat gagawin natin. Mabibigo ka ba kung ang Diyos ang ating gabay? Hindi ka mabibigo. Bakit? Ang Diyos ang ating gabay. Amen? Yan ang Mesiyas. Inaalok niya tayo. Ang sabi ng awit 119 verse 105, ang salita mo'y isang tanglaw sa aking at patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kaya't napakahalaga mga kapatid, na alam mo at hawak mo ang salita ng ating Panginoon. Kapag mananampalataya ka ng ating Panginoon, hawak mo dapat at batayan ng bawat desisyon mo ang salita ng Panginoon. Amen? Naalala ko, kwento ko dito, sa amin, sa Caloocan Bethel, dahil part ako ng leadership doon, kapag meron kaming hindi maunawaan sa didesisyonan namin, pag nagmi-meeting ang mga board, no? Pag nagmi-meeting po kami at di namin maunawaan yung kung anong dapat namin desisyonan, saan kami titindig, ang sasabihin ni Pastor John, kunin yung bylaws. Nakwento ko po dito eh. Kunin yung bylaws. Bylaws po yun. Doon nakalagay yung mga dapat namin gawin. Ito pala. No, ito yung dapat natin gawin. Kapag meron kaming suliranin sa school na dapat desisyonan, kunin yung bylaws at makikita namin, ito pala ang sinasabi sa bylaws. Ito dapat ang ibibigay nating sweldo sa mga teacher, sa mga tauhan, ito dapat ang ipatutupad natin. Bylaws! Di po ba? Sa ating mga Kristiyano, ano ang bylaws natin? Saan tayo kukuha ng patnubay at gabay? Salita ng Panginoon. Kapatid, hawak-hawak natin ang salita ng Panginoon. At sinabi ng awit, 119 verse 105, ang salita mo'y isang tanglaw. Ano daw ang salita? Tanglaw. Ano ba yung tanglaw? Liwanag. Di ba ang dilim-dilim na ng mundong ito? Ang gulo-gulo. Saan ako tatayo? Ganun ba ako? O ganun ako? Saan ako tatayo? Di po ba? Ang gulo-gulo. So sumangguni ka. Saan? Kunin mo ang Biblia. Ano ba dapat? Panginoon, ano ba dapat? Sabi, ang salita mo ay tanglaw. Liwanag. Sa madilim na sitwasyong dumarating sa bawat isa sa atin, ang magiging tanglaw natin ang salita mismo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po ba kayo natutuwa? Pag hawak nyo pala ang salita ng Panginoon, siya ang magdidikta sa iyo, yun ang magbibigay sa iyo ng guide. Tanglaw, saan? Tanglaw sa akin at patnubay sa landas kong daraanan. Alam nyo, ang hirap-hirap magdaan sa isang daang napakadilim. Tama po ba? Minsan pumunta po kami ng Bataan, sabi nando kami sa city, sabi namin, yung pinuntahan namin, Kuya, para tayong nasa Maynila lang rin. Gusto namin yung probinsya talaga. Dinala niya kami doon sa farm niya. Grabe talagang farm. Napakadilim. Sabi ko, may daan ba dito? May daan ba dito? Pero alam ninyo, pagbaba namin ng mga ako, ang daming, firefly. Ano sa Tagalog firefly? Alitap-tap. Munti ko na sabihin, kutita. Alitap-tap. Firefly na, alam nyo, nandun siya sa daan. Kung saan naroon yung daan, naroon yung mga alitap-tap. Ang galing, di po ba? Ganon ang salita ng Diyos. Kung saan naroon ng daan, nandun ang tanglaw. Dito ka dadaan. Maliligaw ka? Hindi. Ang Diyos, ang salita ng Panginoon, higit pa sa firefly. Hindi ka maliligaw. Amen? Yan ang ating Panginoon. Landas, patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tanglaw. Liwanag daw na tumatanglaw sa ating mga buhay. Ano man yung dumarating sa ating mga kapatid? Si Jesus. Si Jesus ang liwanag na tumatanglaw sa ating mga buhay.
Amen? Sana ngayong Paskong ito, hindi lamang tayo ma-excite sa regalo. Matuwa tayo na mayroong isang anak ng Diyos na ibinigay na siyang tumatanglaw sa atin. Kapatid, sa Paskong ito, alalahanin natin si Jesus. Amen? Si Jesus ang pinakamagandang regalong natanggap ng mga mananampalataya. Hallelujah. Si Jesus po ba ang pinakamagandang regalong natanggap nyo? Amen. Pastor, gusto ko ng gift. Kapatid, pinaka-the best na regalo sa atin, si Jesus. Walang hihigit kay Jesus. Kung wala si Jesus, kahit makamit man natin ang lahat ng kayamanan ng daigdig na ito, walang kwenta ang buhay natin. Salamat na lamang may Jesus. Regalo ng Ama sa tao. Kaya tayong mayroong kaligtasan. Hallelujah. Kapatid, malinaw ba sa'yo na si Jesus ang tanglaw mo? Kapag naguguluhan, kanino ka magtatanong at sasangguni? Kapag nadidimlan, Lord, ang dilim-dilim, hindi ko maunawaan ang nagaganap sa aking buhay. Lord, bigyan mo ako ng liwanag. Kunin mo ang salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ang magbibigay gabay sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, mamadali tayo ba? Pangalawa, sino ang Mesiyas? Anong kanya alok? Anong kanyang katangian? Siya'y makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Tinanggap niyo ba si Jesus? Sino tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Wow! Wow! Kung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, tinanggap mo ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Wow! Di po ba? Tinanggap natin ang makapangyarihang Diyos. Kung nasa atin ang Diyos, no, sino laban sa atin? Sabi nga ng Biblia, if God is with us, who can be against us? Nasa atin, yung makapangyarihang Diyos. Tinanggap mo sa puso mo, kapatid, nasa iyo. Nasa atin, nananahan ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Di po ba kayo natutuwa? Amen? Si Jesus ay tinawag na makapangyarihang Diyos ng Isaiah chapter 9 verse 6. At bilang makapangyarihang Diyos, si Jesus ang manlilikha. Si Jesus ang manlilikha. Si Jesus ang lumilikha. Ang sabi ng John 1:1, John 1 verse 1 hanggang 3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Unawain natin to Marami dito ang sinasabi, si Jesus daw wala sa creation. Nang lalangin daw ang sanlibutang ito, wala daw si Jesus sa creation. No? Wala daw. Sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Anong sabi? Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Oh, hallelujah! Nang pasimula, naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Malinaw yun. Ang salita ay Diyos. Sunod. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ano sabi doon? Nang pasimula, kasama na ng Diyos ang salita. Ang sabi, yung salita ay ano? Diyos! Diyos! Sino yun? Sino yung salita? Ang sabi, nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Wow! Nalikha lahat ng ito. Tayo. Nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sino yun? Si Jesus. Amen? Kung nagdududa kayo, tuloy niyong basahin yun dyan.
chapter 1. Basahin nyo, mga kapatid. Assignment. Sabi nga ni Pastor, assignment. Assignment. Basahin nyo. Yung John chapter 1. Amen? Sabi doon, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kapatid, yan si Jesus. Lumilikha at patuloy na gumagawa maging hanggang ngayon. Naniniwala ba kayo patuloy na gumagawa si Jesus? Alam nyo kung anong ginagawa pa ni Jesus? Patuloy siyang lumilikha ng isang bagong nilalang kapag tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Gumagawa siya sa buhay ng isang taong masama. Kapag ang isang taong masama kinilala si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, nag-uumpisang gumawa si Jesus sa buhay ng taong yon. Kaya ang taong tumanggap kay Jesus, nababago ang kanyang buhay. Hallelujah! Dati kang marites, ngayon hindi ka na marites. Bagong nilikha, bagong buhay, gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise the Lord! Sabi nga nung kahapon, dati kang manginginom, ngayon hindi na. Hindi ka na manginginom. Binabago ng Diyos. From glory to glory, hindi naman agad nawawala. Mga kapatid, hindi agad nawawala. Unti-unti, dahil nga gumagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao. Kapatid, unti-unti, hindi bigla. Meron bigla, pero unti-unti, dahan-dahan, gumagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao. Dating makasalanan, ngayon hindi na makasalanan. Binabago ng Diyos ang isang tao. Nililikha niya ang isang taong masama na na isang bagong nilikha. Kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos? Hindi. Yung kanyang karakter. Yung pag-ibig ng Diyos. Dati hindi ka mahabagin. Nang kinilala mo si Jesus, nagiging mahabagin ka. Dati yung damot mo, hindi ka mapagbigay. Nang kinilala mo si Jesus, nililikha ka ng Panginoon, nagiging mapagbigay ka. Patuloy at patuloy na gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Kapag may suliranin ka, hindi ba pag lumapit tayo kay Jesus, gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Sino ang gumagawa ng himala? Kapag may suliranin, kapag mayroon tayong karamdaman, sino nagpapagaling sa atin? Si Jesus. Ano ba si Jesus? Ang dakilang doktor. So, patuloy bang gumagawa si Jesus? Gumagawa, lumilikha sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kapatid, pasimula pa lang, naroon na ando na ang salita at ang salita ay Diyos. At walang nilalang sa daigdig na ito nang hindi sa pamamagitan ni Jesus. Ano pa? Si Jesus ay nakapagliligtas. Amen? Si Jesus ang nagbigay ng kaligtasan sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Alam ninyo, ang kasalanan, kung wala si Jesus, diretso ang tao sa apoy ng impyerno. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam nyo kung anong kamatayan yun? Hindi kamatayan pisikal. Dahil lahat ng tao ay mamamatay. Ang kamatayang tinutukoy dyan, yung pangalawang kamatayan. Yung ang tao ay bubulid sa apoy ng impyerno. So ang kabayaran daw ng kasalanan, Kamatayan. Kamatayan. Kapatid, salamat na lang kay Jesus. Nababa siya dito sa lupa. Pinanganak bilang Mesyas, tagapagligtas. Kapatid, walang ibinigay na ikaliligtas sa mundong ito, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Siya lamang sa silong ng langit ang binanggit ng Biblia na daan ng kaligtasan. Walang iba kundi si Jesus. Kapatid, kanino ka tatawag kung kailangan mo ng kaligtasan? Kay Jesus. Sino ang kailangan mong tanggapin para magkaroon ka ng kaligtasan? Si Jesus, ang Mesyas. Amen? Yan, huwag nating kakalimutan, pag araw ng Pasko,
pag dumarating ang Kapaskuhan, huwag natin aalisin yung salitang, Lord, salamat po, dumating ka sa daigdig na ito upang kami iligtas. Hallelujah! Sa ating mga Kristiyano, ang Mesyas daw, si Jesus, no? Siya ang ating tagapagligtas. At totoo yun. Ligtas na tayo, mga kapatid. Amen? Mga kapatid, tayo po ay mga ligtas na. Hindi po kayabangan yon. Kaya pag tinanong, ligtas ka na ba? Oo! Ligtas na kami. Sabi, yayabang nyo, mga born again? Hindi yabang yon. Ang tawag doon, assurance of salvation. Kasi ang mga mananampalataya, mayroong kasiguruhan ng kanilang kaligtasan. Saan mo papatunayan, Pastor Romel? Saan ba'y sinasabi kong bylaws? Sa salita, makikita mo doon. Ang sino man sumampalataya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kasimple po nun, di ba? Ang sino man sumampalataya sa bugtong na anak ni Jesus, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kapag yun, ano ibig sabihin nun? Kaligtasan. Ligtas ka na, kapatid. May assurance of salvation ka. Huwag mong pagdududahan. Born again ka? Kala kasi ilan, religion eh. Born again ka? Opo. Kung kukunin ng Diyos ang buhay mo ngayon, saan ka pupunta? Hindi ko po alam eh. Ha? Alam mo! Bilang mananampalataya, alam mo, kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, alam mo kung saan ka pupunta. Tinanggap mo si Jesus, ang Ama, tinanggap mo siya. Saan ka dadali ng tatay mo? Saan? Sa impyerno? Tinanggap mo siya na nampalataya ka sa Kanya? Sa impyerno, sa kapamakan? Sino dito ang mga tatay? Taas ang kamay. Walang tatay. Yun. Oh, mga tatay, tanungin ko kayo, gusto niyo ba ang anak ninyo, kapag humingi sa inyo ng isang bagay, bibigyan niyo ba ng ikapapahamak niya? Hindi, di ba? Iniisip nga ng mga tatay kung ano yung mabuti para sa mga anak eh. Sabi ng Biblia kung kayo mga ama dito sa lupa, marunong mag-isip, magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, ako pang Diyos ang hindi magbibigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Humingi kayo, sabi niya. Humingi kayo at bibigyan. Kapatid, humingi ka ng kaligtasan sa ating Panginoon, ligtas ka na. Manampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Magsisi. At kapag nagsisi ka, huwag ka nang babalik sa dating buhay. Kaya ang Panginoon, kapag meron siyang nakausap, gusto niyang pagalingin, at gumaling, ang sabi niya, huwag ka nang magkakasalang muli. So, anong sabi ni Jesus? Sin no more. Huwag ka nang magkasala. Kapatid, alam ko, dito sa daigdig na ito, maraming pagkakataon na nagkakasala tayo. Amen? Lahat po tayo. Kaya lang, kagandaan nito, hindi na tayo namumuhay sa pagkakasala. Hindi natin kinagagalak yung kasalanan. Kapag nagkasala tayo, nalaman natin, nalulungkot tayo. At yun yung nagtutulak sa atin upang lumuhod sa Panginoon. Panginoon, nagkasala kami, patawarin mo kami. At ang Panginoon naman, punong-puno ng habag. Anak, pinatatawad na kita. Pinatatawad tayo ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Hindi pa kayo natutuwa? Ako lang natutuwa. At bahala kayo. Basta ako, sa isip-isip ko, Lord, ligtas ako. Kunin mo man ang buhay kong ito. Ligtas ako. Gusto mo na mamatay, Pastor Romel? Ayoko pa. Pero at least, kapag namatay ako, namatay tayo, may parapol kung sino unang mamamatay. Sino ang gusto ng grand prize? Hindi po, joke lang yun ha, para hindi kayo makatulog. Si Jesus. Ligtas tayo kay Jesus. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. O, tanungin ko kayo, ligtas ka na ba? Amen. Bakit? Lakas nyo. Bakit?
Yun, dahil tinanggap na natin na nampalataya tayo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Mesiyas, hallelujah, diwa ng Pasko, ang kaligtasan ng Panginoon. Hallelujah. Siya ang prinsipe, si Jesus, bilang prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah. No? Prinsipe ng kapayapaan. Nagpapaalala sa atin na siya ang daan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Parang ganito, naliligalig ka ba ngayon? Ang tao, ligalig, pag Disyembre, ligalig. Nagkakagulo. Traffic. Bakit? Ano pipiling ko? Magugustuhan kaya niya to. Di ba? Ligalig. Sale, kabi-kabila. Tapos, ligalig rin yung walang pambili. Ano yung handa ko? Di ba? Kinain na tayo ng sistema. Ano ba talaga? Ano ba yung isinilang? Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Hindi natin kailangan maligalig. Sapagkat nasa atin, tinanggap natin ang prinsipe ng kapayapaan, si Jesus. So, kung ang mundong ito, punong-puno ng pagkaligalig, pagkalito, kapatid, nasa iyo, nananahan, ang prinsipe ng kapayapaan. Regalo ng Diyos. Naliligalig ka sa oras na ito. Hayaan mo, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ko ng kapayapaan. At ano naman sinabi ng Panginoon? Ano sinabi ng Panginoon patungkol sa kapayapaan? Ibibigay ko sa inyo ang kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanglibutang ito. Sabi ni Jesus, mismong kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hallelujah! Ano ba yung kapayapaan ni Jesus? Habang bumabagyo, nandun sila sa gitna ng dagat, binabayo ng napakalakas na hangin, lulubog na ang kanilang bangka. Natutulog si Jesus ng napakahimbing. Tinutulugan lang ni Jesus ang bagyo. Ang mga alagad, ligalig na ligalig. Nako, ginising nila ang Panginoon. Hindi ka pa nangangambay, hindi ka pa nagke-care. Lulubog na tayo, tulog ka ng tulog. Sabi ng ilan, natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog si Jesus, hindi natutulog ang Diyos. Ano ang tao? Ligalig. Sa suliranin. Amen? Takot. Nararamdaman nila. Tayo man din. Nasa gitna tayo ng bagyo ng buhay. Tinatangay. Hindi natin alam kung saan tayo inihipa ng mga problema. Hindi natin alam. Pero nandyan si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Sabi niya, ang ibibigay ko sa inyo ay yung mismong kapayapaan ko. Ano simbolo nun? Pastor Romel, na natutulog si Jesus. Sabi ko nga kanina, tinutulugan lang niya ang bagyo. Gumising si Jesus. Sinaway niya ang alon. Tigil! Sinaway niya ang hangin. Tigil! Pumayapa ang hangin. Pumayapa ang alon. Sabi ng mga alagad, sino ito? Maging ang hangin at ang dagat, sinusunod siya. Kapatid, siya kasi ang prinsipe ng kapayapaan. Sa gitna ng alon, problema ng buhay, pag si Jesus, tinawag mo, Lord Jesus, naliligalig po ako. Kising. Sasawayin ni Lord. Tigil. Kahit makita ninyo, nagugulat na lang kayo, hindi tayo gumawa ng paraan, pero tinutugunan ng Diyos yung ating mga suliranin. Nagugulat ka pa nga eh. Namamangha ka pa nga eh. Kaya nga may umuupo dun eh. Nagpapatotoo eh. Pinagaling kami ni Jesus. Amen? Pinagaling kami ni Jesus. Nag-provide si Jesus nung wala kami. Walang maipambayad. Nag-provide si Jesus. Anong ginanti ng Panginoon? Nung tinawag mo siya, ligalig ka? Ano ang pinalit ng Panginoon? Kapayapaan. Peace.
Amen? Peace, man. Prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi ng John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Wow! Kanino niya ito sinabi? Sa mga alagad. Kasi ligalig-ang mga alagad. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, uwi na ako eh. Alis na ako, sabi niya sa mga alagad. Uwi na ako sa tunay kong tahanan. Sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matatakot. Wow! Di ba? Ang sarap panghawakan noon. Sabi ni Jesus, huwag kang mabagabag. Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag ka lang matakot. Bakit? Sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sa mga alagad lang yon? Hindi, maging hanggang ngayon. Pinagkakaloob yun ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos sa iyo, huwag ka nang mabagabag, sagot kita. Amen? Di ba pagka may taong nangako sa iyo, di ba? Brad, ako na bahala dyan. Sis, ako na bahala dyan. Ano nangyayari? Pinangahawakan natin yon. Sa tao nga, nangahawak tayo sa kanilang mga pangako eh. Tapos minsan hindi nagaganap. Ang Diyos kapag nangako, gagawin niya yon. Hallelujah! Mga kapatid, nasa gitna man tayo ng mga suliranin, kapag kasama mo si Jesus, huwag kang mangamba. Bakit? Kasama mo si Jesus, ang ating tagapagligtas. Amen! Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus! Hallelujah! Di po ba? Yun yung pangatlo sa nagte-take ng note. Yung kapayapaan. Si Jesus ang kapayapaan. Ang Mesyas ang kapayapaan. Ang Mesyas na si Jesus bilang prinsipe ng kapayapaan, ang kanyang pamumuno ay magdudulot ng kapayapaan. Ang kanyang pamumuno ay magdudulot ng kapayapaan. Kapayapaan ng Diyos para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapala mula sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pagpapala, sa pamamagitan ng pagpapalaya mula sa tao sa kasalanan at sa kamatayan. Wow! Dito hindi na uso ang death sentence, di po ba? Pero dati, inabutan ko yun yung silya electric. Buti lang hindi ako naupo doon. Ayon sa mga kwento at sa pelikula, nakikita natin, yung tao daw doon na dinadala sa mga nakasaksihan, hindi naglalakad ng normal. Hinihila sila. Dahil alam nila, papunta na sila saan? Sa kamatayan. At habang inuupo daw doon, umiihi, dumudumi. Sa sobrang nervyos. Bakit? Uupo ka sa kamatayan. Diba? Ano ang sentence? Kamatayan. Kung wala si Jesus sa buhay natin, ano ang sentensya natin? Kamatayan. Kapatid, yung pupuntahan ng wala kay Kristo, higit pa saan? Sa silya elektrika. Di po ba? Pero salamat na lamang ipinanganak ang isang tagapagligtas na si Jesus. Wala na tayo saan? Sa pangalawang kamatayan. Wala ka na sa kahatulan. Praise the Lord. Hallelujah. Di po ba ang sarap nun? Habang nakaupo yung tao sa silya elektrika, meron tao na pulis na nakaabang dun sa tawag ng Pangulo. Tama? Iniintay yun. Pag nag-ring, di ba? Ay, extend. Aaralin muna. Relieve. Nare-relieve siya. Nawawala yung lahat ng pangamba. Kapatid, kay Jesus, bilang tagapagligtas, kapatid, dun sa tao, iniintay pa yung tawag eh. Kapag tinanggap mo si Jesus, sigurado na kaligtasan. Pinawalang sala. Ang sabi ng Bible, di ba?
pinawalang sala na ang na kay Kristo, ang nasa anak ng Diyos. Pinawalang sala na. Kapatid, wala na tayo sa katulan. Kapag marap tayo sa ating Panginoon, ang verdict niya, not guilty. Ano daw? Ano ang kanyang hatol? Not guilty! Ang tanong, guilty ba ang tao? Nagkasala? Oo, pero not guilty. Bakit? Nakalagay doon, paid by the blood of Jesus. Binayaran na tayo ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, pinanganak. Si Jesus. Yan, diwa ng Pasko. Alalahanin mo sa Paskong ito. Lord, kung kukunin mo ang buhay ko, Lord, Disyembre ngayon. Mabili pala kapag Disyembre. Peak season pala, Lord, kung kukunin mo naman buhay ko, ligtas ako. Di ba kapayapaan yon? Na alam mo kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, ligtas ka. Kapayapaan yon. Amen? Hindi ka na maliligalig. Pero wag muna. Si Jesus ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga taong naniniwala o sumasampalataya sa Kanya. Ang Mesyas na si Jesus ay nag-aalis ng takot. Ang Mesyas na si Jesus ay nag-aalis ng takot. Pag-aalala. Pag-aalala sa mga puso ng mga taong sumampalataya sa Kanya. Inaalis ng Diyos. Ano ang takot mo ngayon, kapatid? Ano ang takot mo? May takot po ba tayo? Ngayong parating ng Pasko? Lord, pang Noche Buena, Pastor. Sabi nga nung 500, kasya na sa Noche Buena. Di ba? Kapatid, may takot ka ba ngayon? Anong kakainin mo? Ano panreregalo mo? May suliranin ka? Bakit hindi mo i-focus yung mata mo dun sa tunay na diwa ng Pasko? Si Jesus, ang Mesyas, ang tagapagligtas. At doon, kapatid, payapa tayo sa ating Panginoong Yesus. Amen?